Bukod sa aming ginawang panghuhuli ng ulang, At least siguradong fresh na fresh yung isda, boys, no? meron pa raw kakaibang paraan ng pangingisda ang taga-Kalumpit. Para alamin yan, sasamahan tayo ng ating bisita. Kaya tumutok lang kayo sa unang hirit. Mapapanood siya tuwing umaga bilang unang hirit funliner. 1,000 pesos! Thank you po. Walang iba kundi si Sean Lucas. Ito na. Okay. Sakay ng bangka, kailangan bumiyahe ng 10 minuto para makarating sa gitna ng palaisdaan. Sa pangingitid, una munang ilalagay ang tulos o ang bamboo stick na siyang magiging poste ng kitid o net. Saka ilalatag o ikakadkad ito paikot sa palaisdaan. Tama ba itong ginagawa ko? Diretso lang. Oo, sir. Tama yan, sir. So mostly talaga sa pag-ikot nito, yung bangka na yung bahala. Oo, sir. Yung bangkero na natin ba lang mag-ikot nung ano. Basta tayo, magkakadkad lang. Ako, sana marami tayong mahuli, guys. Sana nga, sir. Sabi Sige, kaya bilis Roland, na eh. sana. Ayun. Mahirap na, wala tayong mahuli, guys. Wala tayong makakain mamaya. Op! Sorry. Sige, natural lang. Natural na tayo lang, sir. Ayan. Ayun, paikot na nga. Kita ko na yung dulo. Op! Ayun, sir. Balance lang. Para lang tayo nakatayo niyan, sir. Okay to si Kuya eh, may positive reinforcement eh. Supportive, may emotional support. Medyo mahirap magbalanse mga kapuso, di pa kasi ako sanay eh. Di gaya ni Kuya Roland, basic na lang to sa kanya eh. Di na pinagpapawisan si Kuya Roland, no? Pero masaya to mga kapuso. Kung pwede nyong itry, subukan nyo para naman ma-appreciate Saka niya po rin may kung... thrill. Oh, may thrill, syempre. Nagulat ako kanina, sabi ko, order ako ng isda. Ito sabi ni Kuya Roland, oh tara, doon tayo sa likod. Ito pala yon. Ganito pala sa Kalumpit. Pagkatapos magkadkad ng kitid o net, Bang! kinakailangan paluin ang tubig gamit ang pangatok o pamalong gawa sa kawayan para mabulabog ang mga isda. Sa parang ito, mas maraming isda ang posibleng makitid. Okay. Okay lang yan. Kuha natin galing pinakataas. Okay, ready? Ito na. Ah! Boom! Tapos sisiksik na ng konti. Tama ba? Approve ba kay Roland? Pwede na. Bang! Boom! Parang ito yung paborito kong part sa pangingisda natin ngayon. Yun ang tanong ni Kuya Roland, may huli kaya? Abangan natin. No? Pagkatapos ng pagkakadkad at pagbulabog ng tubig, oras na para maghangon ng kitid. May nahuli kaya kayong mga isda, Sean? Yun, oy, parang may nararamdaman ako mabigat ah. Delulo lang pala ako, ilusong ko lang. Nako, mga kapuso parang kinukuha na namin ni Kuya kaso wala pa kaming... Oy, ayun! May isa tayong biktima ngayon! Anong isda yan, guys? Ito yung tinatawag na bonbon dito sa Bulacan. Buwan-buwan. Mag-hi ka sa camera. Hi. Shoutout sa inyo. Hello. Oh, ayan, may isa na tayo. Actually, ito yung first fish ever I caught in my life. Share ko lang. Kasi, never pa ako nag-fishing eh, so this is my first time. Kaya, achievement to. Oh, ayun! Ano to? Buwan-buwan rin ba to? Oh, pangalawa na natin. Dalawang kuha na natin. Okay, dalawa na yun. Tag-isa na kami ni Kuya Roland. Bukod sa buwan-buwan, mga nahuli ni Sean, karaniwang dig nahuhuli rito ang tilapia, big head at maya-mayang tabang. Tuloy-tuloy pa rin yung chibog namin. Ayun! O, Ate Mia, ano po ba yung, handaan natin for today? So, isa-sarsyado po natin yung maya-maya. First po, syempre, lalagay natin tong oil. Igigisa muna ang bawang at luya.
saka idadagdag ang kamatis. Dudurugin lang ito ng bahagya. Sunod na ilalagay ang sibuyas. Titimplahan ito ng paminta, patis, at seasoning. Kapag lumapot na ang kamatis mixture, ihalo na ang itlog. Ilang eggs usually? Ang nilagay po namin is 4 pieces ng egg po. Kasi mas masarap po kung maraming egg. Mas marami lahat, mas masarap eh. No? Opo. Kapag naluto na ang sauce, So, ilalagay na po natin tong ginawang sarsa. Papatong lang ba? Yes po. Ayun. pwede na itong itopping sa piniritong maya-mayang tabang. At pwede nang lantakan ng sarsyadong maya-mayang tabang. Tara, huwag na natin patagalin pa to. Gutom na ako. Siyempre, kunin natin to. Gawin muna natin yung tinik para safe tayo. Ayan. Siyempre, kuha din tayo nung sarsa. Bigay natin. Medyo crispy pa yung isda sa ilalim, yung balat ng isda. Oh, malutong pa, tapos dinadamihan niyo yung garlic para mawala yung lansa kasi wala talaga akong natitikmang lansa sa isda. Tsaka lasang-lasa ko yung extra garlic na yun kasi ako prefer ko na maraming garlic so perfect na perfect to sa akin.